Buenos días or buenas tardes, damas y caballeros. Because by the time you watch this pre-recorded vlog, hapon na po today. So, itong si former Ilocos Sur Governor Chavik Singson ay namemeligro na ma-one-time, big-time kulong sa ginagawa niyang mga aksyon at panawagan intending to bring down the Marcos administration. So as it is, as we reported earlier, kasama na siya dyan sa lista ng mga alleged financer ng kudeta laban sa Marcos administration at lumabas ito at the height of the INC rally or before the INC rally kung saan lumabas yung lista ng mga coup plotters kasama na si ex-General Romeo Pocis na naaresto na kahapon at nandun na nga ang pangalan ni Vice President Sara Duterte, Pulong Duterte and Chavit Singson who were identified by the brother of Rafi Tulfo na si Mon Tulfo. Chavit was identified to be playing the role of coup plotter and also financer of the coup along with Sara and Pulong. So even before that list came out, na gumawa na rin ng press conference si Chavit Singson before the September 21 rally kung saan yun nga nanawagan rin siya sa mga kabataan to help or to move for the ouster para gumalaw para tanggalin sa pwesto si President Bongbong Marcos. Hindi pa siya kinasuhan noon. And then inulit na naman niya doon sa height ng Iglesia ni Cristo rally. And then ngayon naman na kung saan sabi niya magla-launch siya, inanunsyo na niya na magla-launch siya ng one-time, big-time rally. So pwede naman maraming rally pero ito kasi sa kanya, one-time, big-time, yung malawak na malaking rally na pabaksakin ang Marcos administration at yun na, wala nang susunod na rally kasi naiba na yung gobyerno. Kumbaga naroon na ang siguro military junta headed by Sara Duterte or mixed civilian military leadership to replace the Marcos administration. So kaya sinabi ni Claire Castro delikado na delikado na makulong si Chavit Singson kung makasuhan siya ng inciting to sedition kasi yung mga aksyon niya as a lawyer sa tingin ni Claire Castro ay pasok ito sa inciting to sedition charge. Although supposed by law non-bailable yan pero may option naman ang judge to grant bail. At in this case, sa case ni Pocis na bigyan bail naman but they will be only out temporarily kung nasimulan na yung hearing at nakita may malakas yung kaso so they will be jailed habang dinidinig yung kaso or during the trial period. So or until i-revoke ng judge yung bail nila and order for their arrest. So yan, okay? So pero before that, i-play muna natin yung mga kaganapan kahapon kung saan inakusahan rin nitong si Chavit Singson at si President Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez bilang mga mastermind dito sa issue ng flood control, multi-trillion flood control anomalies. So panoorin natin ito to be fair naman, to be fair sa other side,
to be fair sa kampo nila Chavit Singson na who made a very serious accusation laban kay Presidente. Sa my former friend, Kaalyado noon, whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito'y puro paninira lamang. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa kabila ng irregularities umano nito, kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinflex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigahan ba? Di pa up to now. Dahil pinsang buo niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na, attack dog pa rin, pero tutangan ni Marcos. Agarang sagot ng Malacanang, tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon itong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila. Kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ng korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo.
Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Yan, punta muna tayo sa respond naman dito ni Undersecretary Claire Castro, lalo na doon sa area Sa ng bawat agency. Maganda po na doon sa area ng possible filing of anti-sedition charges laban kay hindi pala natin pwede i-play ito, baka copyright tayo. Ma-stricto sa copyright si ABS-CBN. So i-play na lang natin yung audio sa interview ni Claire Castro. inilaan sa bawat agency. Maganda Okay, ito na. tayo at ayaw po ba? Or bakit tinanggihan yung hamon ni Chavit Singson na debate laban sa Pangulo, yung Pangulo at ng dating Speaker? Ulit po, debate po na nahinamon ni Chavit Singson na debate po ang Pangulo at ang former Speaker para daw sa issue ng corruption. I can only speak for the President. Apo, okay. Okay? Una-una po napaka-busy po ng Pangulo. Mhm. Sabi nga po natin, itong pag-aaral pa lang ng budget, wala po talaga naging bakasyon ng Pangulo. So, iisipan po niya pang makipagdebate. When in fact, ang pagdidebate po ay hindi po sagot para maibsan ang korupsyon. Ang issue tungkol sa mga anuman flood control projects. Ang sagot po dito ay aksyon. Aksyon, hindi bakasyon. So, yun po ang ginagawa ng Pangulo. Uma-action po siya. Sinimulan niya po, nung after the SONA, sinabi niya mahiya naman kayo. So, from that time, nagsimula na po siya magpa-imbestiga. Hindi po nakukuha ang pagsawata sa korupsyon ng pagdebate. Ang sabi nga po natin, kung tungkol lang sa korupsyon ang pinag-uusapan at gustong i-debate, sana noon pa po nakipagdebate nung panahon ni dating Pangulong Duterte na umamin siya ay korap. At umamin din na magtalamak ang ghost projects nung panahon niya. Sana noon, mas naging maingay sila. Yung sa Claire, meron pang isa. Dahil si Chavit Singson ay nag-imbita rin. Naging ganyo sa mga mamamayan na pumunta doon sa isang Si malapit Doris ng sa rally daw Bigornia. niya. At dahil doon ay ipapanawagan na sigurado na raw. Oo, sabi na niya. bababa na Sigurado, oo. na bababa na si Pangulong Marcos at dapat nang bumaba. Yan po ba ay bordering to inciting to sedition? Yes po. For me, my take, yes. Po? Sa akin palagay as a lawyer, yes po. Dahil ang pag-iinggan niya sa tao para pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo, inciting to sedition po yan. Ano po gagawin ng gobyerno tungkol dyan? Kasi nag-press con po siya eh. Sa press con po niya yan sinabi. Okay, may iniinggan niya siya. Tanong lang natin, may nainggan niya ba siya? Okay. Pero ipapatanong ko po ito, hindi po ako magdi-decision dito. Maaari mag-decision po dito ang DOJ dahil meron naman po silang authority to investigate motu proprio. At tingnan po natin, hindi po ako makakapagsalita in behalf of the DOJ. Alright, okay. Okay na guys. Okay. Thank you Kanina, thank you Billionario.com for the video. And ngayon, thank you DZMM for the audio. So, yan po. I think kung may basehan, kung nakikita nila may legal basis, dapat kasuhan na itong si Chavit Singson. Anyway, marami naman siyang pera. He can get the best lawyer that money can buy. Let him answer for this. Pero hindi pwede i-allow natin na may mga tao na who are pushing for the ouster of the Marcos administration or the ouster of the president. Tayo naman, critical rin tayo kay President Bongbong Marcos, pero ulitin natin, ayaw natin maalis siya sa pwesto sa extra constitutional means. Dapat he should be, kahit maraming corruption pa rin sa Marcos administration, sana nga he should learn from this experience. Sana nga isakripisyo na niya
kahit anak niya at kahit pinsan niya si Romualdez, para to show the people he really means well, he really is serious in reforming the government. Kung may basehan para kasuhan at ikulong sila Sandro Marcos at sila Romualdez. Pero he should do that extreme sacrifice so that he can save the republic from falling into the hands ng mga pro-China, mga corrupt, mga mamamatay tao, at mga walang pagmamahal sa bayan tulad ng mga Duterte, and we have seen that happen during the Duterte administration, kung saan 30,000 katao ang pinatay, habang yung mga tunay na kalaban natin, yung mga Chino, ay ginawa pa mga presidential advisor tulad nila Michael Yang, at hinawakan nila yung parang imbudo yung buong drug syndicate according to ICC witness whistleblower Arturo Las Cañas. So we don't want that scenario to happen na mabaksak ang gobyerno at mag-take over sila Sara, or kung sawa ng military sa civilian rule at sabihin nila through the years pumalpak na ang civilian rule, kami naman military rule naman, so mas lalong makaleche-leche ang bansa natin, mas lalong babaksak tayong lahat kung mangyari yan. Kaya the president should work hard to put in jail, dapat kasuhan at ikulong na those who are advocating for unconstitutional change of government through a coup d'etat or through people power. And at the same time, the president should also work to retain back yung trust ng tao sa kanya by really implementing an honest to goodness anti-graft campaign. And that means hindi lang niya habulin yung mga Duterte senators at congressmen, kundi pati yung mga kaalyado niya, kamag-anak niya at kaibigan niya. So dapat two-pronged approach yan. Arrest the coup plotters, but also to initiate, dapat mag-reset rin si President Bongbong Marcos. Kung last year pinoprotektahan pa niya si Sandro at si Romualdez, dapat this year i-sacrifice na niya mga yan, kung may basehan. Anyway, both Sandro and Romualdez also have the money, like maka mas mayaman pa kay Chavit Singson, they can hire the best lawyer that money can buy also, or they can even buy the judges or justices if they want to. Pero don't exempt them from this anti-graft campaign, kasi kasama talaga sila. At dyan tayo mag-agree kay Chavit Singson, kasama talaga si Romualdez at along with Chis Escudero bilang mastermind ng flood control anomaly, not only in the budget year 2025 but also in the budget year 2023 and 2024. Kaya lang nasobrahan na talaga pati ang presidente sa kanila sa 2025, kaya gumalaw na siya. Pero 2023 pa, 2022, 2034, ginagawa na nila yan. Yan, So yan po ang advice natin sa Malacanang, Sacrifice your allies, your relatives to save the Philippine Republic, because we want you to end your term in 2028 para hindi magkagulo. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this pre-recorded vlog, and see you in my next vlog.